sa aking patuloy na paghahanap sa mukha po ng Panginoon, tayo po ay Kanyang binabalik sa mga basic ng ating pinag-aaralan sapagkat ito'y mahalaga. Bago po natin talakayin ang ating paksa, nais ko munang sabihin ng ilang mga bagay para inyo pong malaman kung ano pong ginagawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. And we thank God for the revelation and dealings na Kanya pong ginagawa sa bawat buhay. At sa mga pagkikitungo po ng Diyos, mga kapahayagan niya sa atin, ay Kanya pong kino-confirm ito sa maraming mga pamamaraan. At alam natin ang Diyos natin ay buhay, and if He is alive, siya po ay is able to reveal, to speak to each one of us. Sana po ito yung ating inaasam-asam sa ating mga buhay. Hindi lang tayo nandito para makinig, magpainit ng ating mga upuan, kundi each day, we were able to listen and hear from our God. Sapat yun po ang essence ng pagiging Kristiyano natin, na tayo ay nakakadinig sa ating Panginoon. Amen? Nasabi ko mga ilang mga bagay na ito to confirm na ang ilang po mga bagay na dinadalangin natin as a church. As a church, we know na from the Word, tayo dumadalangin ng masaganang ulan na Kanyang sinabi at iniutos sa atin na ating hilingin. Na Kanyang sinabi sa Zechariah chapter 10 verse 1 that we shall ask rain in the time of the latter rain. We know rain symbolize the Holy Spirit. Ito ay tumitipo sa banal na Espiritu Santo. At sinasabi na tayo humingi ng ulan sa panahon ng huling o masaganang pagbubuhos na ulan na ibubuhos ng Diyos sa huling kapanahunan. And God is confirming this. At akin nadinig at nabasa from different generation na mga lingkod ng Diyos, kino-confirm ng Panginoon ang masaganang ulan na ito na Kanya nang pinasimulan na ibinuhos. At alam natin na masaganang ulan na ito ay Kanyang, ang intensity nito ay palakas ng palakas sa ating kapanahunan. And we know and we believe that it has started in the time of Martin Luther, sa panahon ng lingkod dito ng Diyos, nagkaroon siya ng kapahayagan that the just shall live by faith. And throughout generation, ang latter rain nito, ang masaganang ulan nito na sinasabi ng Biblia, ay patindi ng patindi ang Kanyang pagbubuhos ng Diyos sa ating kapanahunan. And in due time, sa kapanahunan ng Panginoon, it will reach its climax. Okay? Ito yung Kanya maabot ang Kanyang sukdulan. And we are about to experience that climax in our generation by the will of God. So, ilan pong ating mga kapatid ay isa sa ating mga kapatid is not residing here. Siya po nagtatrabaho sa Japan. But he is a man of God, a prayerful man. Isang gabi po ay sinanalangin at habang po sinanalangin sa Panginoon, ang Panginoon po ay binigyan siya ng pangitain, a vision. Sa kanyang vision na ito, nakita niya ang isang malakas na umuugong na angin, a mighty rushing wind. After the mighty rushing wind na ipinakita at pinadama ng Diyos sa kanya in his vision, merong mga patak na ulan na kanya nakita. A small drops of rain. Pagkatapos po ng maliit na mga patak ng ulan na ito, ay isang malakas na ulan ang kanyang nakita. At sa kanyang pangitain na ito ay nangusap at nagtanong siya sa Panginoon, what is the meaning of this vision? Sapagkat sa kanya nakita, sa tuwing ang malakas na ulan na pumapatak ay natatamaan at dumadapo sa mga tao, their lives are being changed. Yun ang kanya nakita. Sa bawat patak ng ulan at natatamaan ng mga tao, nagbabago ang buhay ng mga tao. At tinanong niya ang Panginoon, what is the meaning of this vision? At sinabi ng Panginoon, this is the revival that is coming. At kaagad tinawag niya ang kanyang pastor dito, at kaagad sinabi ng ating kapatid, sapagkat yun din ang kanilang pagnasa, siya kasama natin na sabi, that is the latter rain revival that we are praying about. Hindi niya alam kung anong latter rain, but he showed it in the scripture. Ipinakita niya sa kasulatan na ito na nga ang ating hinihintay na ulan. Okay? So God is confirming the latter rain revival, and we are praying for this. Matagal na sa ating iglesia. And the purpose of this latter rain revival, number one, itong ginagawa ng Panginoon,
This is the expression of God's love to mankind. Sapagat ang latter rain revival na ito, we know this is the double portion of God's Spirit na kanyang bubuhos sa kanyang mga lingkod. Okay? It will be unprecedented. Hindi ba ito naranas at nakita ng buong sangkatauhan? And we have studied this sa ating Sunday school. At ang purpose nito, at isang mahalaga sa mga bagay na gagawin ng latter rain revival, ay many of the people of the earth, even nation, will turn to the Lord. Okay? Will turn to the Lord. And secondly, it will bring the maturity of Christ within the saints. Yan po ang ginagawa ng latter rain revival at gagawin niya sa ating mga buhay. And you know what? Ito sinabi ng Panginoon sa akin. Listen. We have many loved ones na hindi pa sumasampalataya sa Panginoon. There are many Christians and pastors and workers who are living in the flesh. Gumagapang sila sa kanilang buhay Kristiyano. They don't know what's happening. You know what? Tayo na pinakakatiwala ng Panginoon sa ganitong kapahayagan. At salamat sa ganitong mga bagay na ginagawa niya at kino-confirm niya sa atin. Ang aking at sinabi ng Panginoon, instead of concentrating and looking sa mga kahinaan ng mga Kristiyano, sa mga pastors, sa mga manggagawa, sa mga kapatid natin kasama sa bahay, concentrate on the things what God wants you to learn. Mag-concentrate ka sa mga bagay na nais ng Diyos, na nais niya na matutunan mo. Mamatay ka sa iyong sariling laman, denying yourself, following the Lord all the way, and carrying your cross. If you're doing that, you will hasten. Papabilisin mo ang pagbubuhos ng masaganang ulan nito. Sabagat ang hinihintay ng Panginoon ay ang kanyang iglesia. Hinihintay ng Panginoon ang bawat sa atin na ating marating ang tamang maturity natin. And then, we will see the double portion of God's Spirit will work. Kaya na nakita natin, dumapo ang ulan. We cannot change them now. Many of us, many of the workers, many of the pastors, we cannot change them now unless the Spirit of God will be upon them in their fullness. So, anong dapat gawin? Ang sarili natin. Ang sarili natin ang dapat magbago. Ang siyasatin natin para kapag nandyan na ang double portion, it will be easy for the Spirit of God to move on these people na ating itinadalangin na magbago at manumbalik sa Diyos. Amen? Hindi po nakita ang ibig sabihin. So, this is a reality. Ang vision na ito ay nakaralamang mga linggo na nangyari. And I have read many experiences from men of God, from other generations, na ganito rin sinasad about their foretelling, kaya sinasabi ang masaganang ulan na about to come in the coming ages or season or generation. Andiyan ba kayo? Amen. So sana po ay naging hamon ito sa atin. This is not our topic for this morning. My topic is, aking po nadama, I will go back to the basic. Ang aking ipapangaral ay nadinig na ninyo sa ating mga kapwa lingkod na nandito. At ang nais ng Panginoon ay sariwain ko uli ang mga bagay nito sapagkat aking nakita at nadinig sa ilang mga kapatid natin na maraming mga litong, aking masasabi mga manggagawa, na pinipilit ang mga doktrina patungkol sa pagiging isa ng Diyos, ang mga sinasabi lang Jesus only, mga oneness, kung ikaw ay Trinitarian. Ang nangyayari, mayroong mga grupo ngayon, ang mga pastor, magtitipon sa isang kapulungan, mga pastor and workers, ano didiscuss? Kung ikaw ay sinong tama, oneness ka o Trinitarian ka. Para sa akin po, that is the work of the flesh. Hindi po ganyan. At marami sa atin, mga kapatid, ay pinipilit na mag-join sa kanila. Kahit na sila nagpro-proselyte, sila lang ay makasama sa kanilang mga gawain. So, ngayon po maraming mga litong mga pastor, bulag na mga pastor, lumalakad sa pita ng laman kesa sa patnubay ng Espiritu. We cannot fight fire with fire. Satan is a master of fire. Inyo po nadinig ang aking sinabi? Hindi po sa papag-debate or discussion, huwag po kayong pumasok sa mga ganyan. Okay? Never sa bawat sa inyo, huwag kayong pumasok. So I will go back to the basic. Yung mahalaga para sa atin ay tinuturo ng Panginoon.
So this is a reminder for us, ang ating pong pag-aaralan. So by the help of God, ay ating pong pag-aaralan ng ganitong paksa. Belief is not salvation. Meron po tayong pamphlet niyan. After the service, humingi po kayo ng pamphlet, pa-xerox natin. Meron na po kayong black and white copies nito. Belief is not salvation. Okay? Ang paniniwala ay hindi kaligtasan. Ito po ang paksa natin pag-usapan sapagkat hanggang sa kasalukuyan, dito pa ang marami pa mga diskusyon, marami pa pagtatalo ang nangyayari patungkol sa salitang kaligtasan, patungkol sa bagay nito. Okay, ano po ang kinalalaman ng paniniwala, ng doktrina sa kaligtasan? Okay, yan po ang ating pag-aaralan. Pero ngayon ang ating paksa na pag-usapan, ang paniniwala ay hindi kaligtasan. Nandiyan ba kayo? Ngayon po buksan natin ang ating mga Biblia. James chapter 2 verse 19 and 20. Okay? Santiago kapitulo 2. Ito po ay nasa Bagong Tipan. Mga talatang 19 at 20. Okay. Sumasampalataya ka sa iisang Diyos. Hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. Ang ibig sabihin ay nanginginig pa. Ibig mo bang patunayan ko sa iyo, hangal, na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kalakip na gawa? So sinasabi, sumasampalataya ka sa isang Diyos. Hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal. Ang ibig sabihin, sila rin sumasampalataya sa isang Diyos at sila'y nanginginig. So, ang tanong, anong ibig sabihin ng salitang kaligtasan? What is salvation? Okay, ano bang ibig sabihin ng salitang kaligtasan? Salvation is not composed of accurate understanding of a profession of belief in the truths of the several areas of the knowledge of the kingdom of God. Ito po ang ating paniniwala. Ang kaligtasan po ay hindi binubuo ng mga tiyak na kaalaman, ng kapahayagan, ng ilang mga at paniniwala sa ilang mga katotohanan, sa ilang po mga bagay at kahalaman patungkol sa kaharian ng Diyos. Okay? Yun pong ibig sabihin hindi po itong kaligtasan. Kaya sabagat sinasabi ng ating binasa, kahit ang mga demonyo ay naniniwala sa isang Diyos at nangangatal pa, nanginginig pa, sila ba naliligtas? Hindi. Hindi ba? Naniniwala sila na mayroong isang Diyos, sila ba'y naligtas? Hindi. So, therefore, ang ibig sabihin, ang kaligtasan ay hindi po binubuo ng mga ganitong mga bagay. So, kung ang kaligtasan hindi po ganito, if salvation is not a statement of faith, kung ang kaligtasan hindi po kapahayagan ng pananampalataya, so ano pang ibig sabihin ng kaligtasan? First of all, okay, una sa lahat, ang kaligtasan is a deliverance from the wrath of God that will be poured out in the last days. So una po sa lahat, ang kaligtasan, ito po ang ating kaligtasan, mula po sa puot ng Diyos. You have to take note of that. May puot ang Diyos, okay, na kanyang ibubuhos sa mahuling mga araw nito. Yan po ba'y nasa Biblia? Ito po nasa Biblia. Ito po nasa 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. Tignan po natin. 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. At maghintay sa kanyang anak na si Jesus, siyang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Yun po ang unang kahulugan ng kaligtasan, na tayo po iligtas, okay, mula sa puot ng Diyos. Alam po ninyo, alam ng Diyos ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin. He knows the affairs of men, in the government, in every individual life. He is in control because He is God. Ang kasalanan na lumalaganap, lahat po ng mga bagay na yan, He knows it. At hinihintay niya lamang mga bagay kasamaan
sa buong sanglibutan na marating niya ang kanyang sukdulan. Kung paano din ang tinitimbang niya at marating natin ang ating maturity na nais ng Panginoon. God will pour out His wrath. Okay? Ibubuhos niya ang kanyang pot sa mahuling mga araw. At ang unang kahulugan ng kaligtasan, kapag ibinuhos ng Diyos ang kanyang pot sa sangkatauhan, we will be saved from it. We will not be destroyed. Amen? And after that, salvation. Ano bang ibig sabihin ng kaligtasan? Pagkatapos po ng ganitong kahulugan, salvation is our change from Satan to God. Okay? Ang kaligtasan po ay ang ating pagbabago mula kay Satanas tungo sa Diyos. The purpose of delivering us from wrath is to authorize us to begin the transformation of personality. Yon ang kaligtasan. Okay? Ang layunin po ng Panginoon tayo ligtas mula sa pot na ito ay para bigyan po tayo ng pamahalaan at kapangyarihan na magpasimulang magpasok sa pagbabago ng ating mga personalidad. Kapag nagbago po ang ating personalidad mula kay Satanas tungo sa Panginoon, yun po ang kaligtasan. Yun po ang ating pinag-aaralan sa Sunday School. Yung mga Feast of Tabernacles, yung po paglalakbay ng bansang Israel from Egypt to Canaan, the 7 furnishings of the Tabernacle of Congregation. All of this typifies. Lahat ng ito ay tumitipo sa kaligtasan. Okay? So, nandiyan po sa Biblia yan. Sa Acts 26 verse 18. Tignan po natin ito. So, Acts 26, verse 18. Tignan po natin mabuti. Susuguin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mga mata, upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman, at sa diablo mula sa kapangyarihan ni Satanas. At sa pamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal. So sa talata ito natin makikita, salvation includes, number 1, deliverance from the wrath of God. Okay? Alam natin, ang Panginoon sa unang pagdating niya, isinilang sa sabsaban, at siya'y lumago, at siya'y naging mabuting guro. But, sa kanya muling pagdating, He will be different. Okay? Siya'y darating as a judge. So, ano pa ang sinasabi dito? Sa patungkol sa kaligtasan, the opening of the individual eyes, ang pagbukas ng mga individual natin mga mata, yun po ay bahagi, kasama ng kaligtasan. Okay? Ang ibang mga mata ay nabuksan. Nabubuksan ba ang ating mga mata? The turning of the believer from darkness to light. Ang pagbabago po ng mga mananampalataya mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan, from the power of Satan to God. Mula sa kapangyarihan ng diablo tungo sa kapangyarihan ng ating kaaway. Yon ang kaligtasan. Yung ba ba'y maliwanag? Can you explain that? Ito ba'y pwede natin paliwanag sa ating mga kapatid na mananampalataya? Get the scriptures, so yung Acts 26:18, yun maging basihan ninyo kung anong ibig sabihin ng kaligtasan. Amen? Ang tanong, ito ba'y nangyayari sa atin ng overnight? Ito ba'y nangyayari sa atin ng isang gabi lamang? No. So, what is salvation? Salvation is a process. Ang kaligtasan ay isa pong proseso. So, kapag sinabing proseso, hindi ito nangyayari kaagad. Ang ibig sabihin nito ay tuloy-tuloy na mayroong nangyayari sa atin, nagaganap sa atin. Okay? So, sana po maliwanag sa atin ang ibig sabihin ng proseso. So, salvation is a process. When you accept the Lord, kapag tinanggap natin ang Panginoon, ito po ay katulad ng pagbukas ng isang pintuan. Listen to this. Nung tanggapin natin si Kristo sa ating puso, tumayo kayo dito sa harapan, at binuksan natin ang ating puso, pinapasok siya, ang ating ginawa ay para bang binuksan natin ang pintuan ng ating mga puso, o parang binigyan tayo ng kapangyarihan na magpasimula sa isang bagay. We were given authority to start out on something.
So, this is important to realize. Ito po'y mahalaga na ating matanto. So, ang kaligtasan, hindi po isang ticket that you get, okay? Kasi po, ito ang ating nakagisnan. Tanggapin mo si Kristo, meron ko ng ticket, passport, patungo ng langit. Hindi po yun ang kaligtasan. Hindi ito ang aking binabanggit at kahulugan ng kaligtasan. Hindi ito isang ticket, okay? When you make a certain confession, kapag ikaw ay nagpahayag ng ilang mga kapahayagan, isn't a change of mind. Ang kaligtasan po hindi isang pagbabago ng isip. Pero all of this, listen, all of this may play a role, but salvation itself is a process. Maliwanag po ba? Lahat na ito ay merong bahagi. Ang pagpapayag ng pananampalataya, okay, na aking binanggit, yan po ay merong bahagi. Pero hindi ito ang kaligtasan mismo. Salvation is a process. Amen? So, kapag tayo nagpasimula, ito nagpasimula kapag ating tinanggap ang katotohanan na si Jesus ang siyang tanging tagapagligtas, ang anak, the blood atonement for our sins, ang kanyang dugo ang siyang tumubos para sa ating mga kasalanan. Ito ang nagbayad para sa ating mga kasalanan. And then, you enter on what Paul called a race. Listen to that. Kapag ito yung ating ginawa, tayo sumampalataya na sa ganitong pananampalataya na si Kristo ang tayong tagapagligtas, isang tumubos sa ating makasalanan, at siya ang nagbayad sa ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo nagpasok sa tinatawag ni Pablo na sa isang takbuhan. Okay? Sa isang takbuhan. So, ang takbuhan na ito, listen, kapag tayo nagpasok sa takbuhan na ito, it is an enduring. Okay? There is an endurance to it sa ating pagtakbong ito. Meron pong pagbabata, meron pong pagtitiis, because alam po ninyo, sa takbuhan na ito na tayo ay ipinasok. Kailan yun? Nung pinapasok natin si Kristo, sa takbuhan na ito, kaya ito ay very enduring sapagkat it is an always interesting. Hindi ba? Nung bang tayo naging Kristiyano ba puro ba hype, puro ba habit? Lagi ba nasa itaas tayo? No. Minsan kaya ang ina sa inyo, kami nag-encourage sa inyo na manalangin. Sapagkat minsan, you find yourself, minsan ayaw mong manalangin, hindi ba? Tamad ka, etc., etc. Sometimes it is not interesting. So sometimes it is very boring. Hindi ba? Nabobore ka sometimes. It takes a lot of character to keep going. A lot of character para ikaw ay makapagpatuloy. So it's not exciting. There are things that are difficult. Mayroon mga bagay na dapat natin pagtagumpayan. Mahirap. But, alam niyo po, ito pong talagang buhay, hindi ba? Mayroon mga pagtitiis. Lahat na ito kasama sa buhay, hindi ba? Nandiyan ba kayo? Whether you are Christian or not, life is like this. Hindi ba? Maging Kristiyano ko hindi. Tignan nyo, mga Kristiyano ko hindi. Ang buhay ay nandyan ang endurance, pagtitiis, etc. na aking binanggit. Sabagat there are 3 crosses in the hill, hindi ba? Meron pong 3 krus sa bundok ng Kalbaryo. At bawat krus na ito ay sumisimbolo sa bawat isang katauhan. Ang Diyos ay napako sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung sa magnanakaw ay sumisimbolo sa mga mananampalataya. Yung nagsabi, today you shall be with me. Remember me in paradise. Ay sa magnanakaw, symbolize the world, the people of the world, ang mga believers. So, there are 3 crosses in the hill. It means lahat ay dumadaan ng mga pagsubok. They carry their own crosses as well. So, lahat. So, salamat. Ang mahalaga lang sa atin, pagkakaiba, ang ating mga krus ay mayroong patutunguhan. Amen? So Christianity is a lifelong situation. Ang Kristyanismo po ay ganito. Mahaba at buong buhay na kalagayan. Something you do every day. Okay, araw-araw natin ginagawa. And you're trying to attain something. Meron nice na mata mo. And that which you are trying to attain is to overcome. Ito pong ang ating pagiging Kristiyano. Etong nice natin maabot at tinatangkang mapagtagumpayan. The things that are not pleasing to God. Hindi ba? Yung mga bagay na hindi nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Ito po mga bagay na nais natin pagtagumpayan. The things that are not pleasing to God, which roughly divided into 2 what? Ito po, mga bagay na pwede nating i-divide. Ang mga bagay na hindi nagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Nasaan yung panyo ko? Nawawala.
Okay, number one, the love of the world. Alam po na natin yan, di ba? The love of the world, ang pag-ibig sa sanglibutan, and the things of the world. Okay, ito pong isang unang bagay na dapat natin pagtagumpayan. Ang ating pag-ibig sa sanglibutan, at alam natin kung tayo umiibig sa sanglibutan, ginagawa natin kaaway ang ating mga sarili in spite of we are Christians. And the things of the world, ang pinakamabilis na pumutay sa Christian spirit is what? The love of beautiful things. That is materialism. Nandiyan ba kayo? Okay. And then there are the lusts and the appetites and the passions that dwell in our flesh. At pangalawa po, ang ating pita, ang mga appetites at mga semboy ng ating damdamin na nanans sa laman na ito. Halimbawa, ng pasiselos, ng pita ng laman, the lust and the violence, ang karasan, ang kasakiman, the things that are in us that are unique to our personality, ang mga bagay na kakaiba sa ating personalidad, that we have inherited and that we have acquired. Okay? Yung mga bagay na kakaiba po sa ating personalidad na hindi dapat na sa ating pagiging Kristiyano. Ito mga bagay na ating minana, ano po yung namanin sa mga magulang ninyo? Na hanggang ngayon umaalipin pa sa atin, o kaya na-acquired ninyo yung inyong nakuha. Thirdly, that will of ours, yung ating mga kalooban, ang mga kabayo, ang mga tao, ang mga anghel, ay may kanya-kanyang kalooban. Nandiyan ba kayo? Ang tatlong ito, okay, ito ang mga bagay na dapat natin pagtagumpayan. Ang ating sariling kalooban. Ang bawat sa atin may kanya-kanyang kalooban. And listen, all have wills of their own. And bringing our wills into subjection to God is sometimes very difficult. Nandiyan ba kayo? Pailalim natin sa Diyos ang ating mga sariling kalooban. Ito minsan ay ating nasusumpungan na napakahirap. Ito po yung ating makikita, tiyak na makikita natin sa patriarkang ito, kay Abraham. Ating makikita nung ang Diyos ay sinabi niya kay Abraham na kanyang ihandog ang kanyang bugtong na anak na si Isaac. Hindi ba? So siguro ating makikita na pwede natin imagine na ang kanyang kalooban ay pilit pong sumasalungat. Abraham will enter in. Hindi ba? Siguro sinasabi niya, I will explain this to Sarah. Hiningi ng Diyos na ihandog ang kanyang anak. Siguro pag-uwi niya, paano kaya masasabi sa aking asawang ito? Sana maging tagapagmana. Ito ba ang Diyos ang akin nadinig? Is this God? All kinds of things that interfere to it, hindi ba? Maraming mga bagay na umahadlang na hindi niya magawa yung kalooban ng Diyos, yung sinabi ng Diyos. We want to serve God, ang bawat sa atin. Nais natin maglingkod sa Diyos. God says, do this and do that. Sinabi ng Panginoon, gawin mo yan, gawin mo ito. At ang nangyayari umahadlang, nag-interfere yung ating mga kalooban. I don't want to do it. Hindi ba? Ayaw ko sundin ito, ayaw ko ito. Kaya po ng ating mga sariling kalooban ay mahirap pasakop. Ang ating pong mga sariling kalooban, napakahirap. Ito po yung aking nasusumpungan sa aking sariling buhay mismo. Gaya ng ating nakita kay Abraham, siguro maadlang ang kanyang kalooban. So, minsan siguro sinasabi natin, ganito dapat gawin ng mga ito. Hindi ba? Sa ating pananaw, ito, ganito. That's why it's so hard to obey. Ang bottom line, kaya po alam ninyo, bakit ng Diyos ang ating self-will ay masuko? Sapagkat diyan nakukuha ng Diyos ang pagsunod natin. So, ang gagawin ng Diyos kapag ayaw natin sumunod sa Kanya, listen! God will orchestrate circumstances in your life. Ang Diyos ang siyang magmamaneuver very delicately. Kakausapin niya, mag-create siya ng mga circumstances sa iyong asawa, sa iyong kapatid, sa iyong pastor, sa iyong kaibigan. Siyang kikilo sa bawat sa kanila hanggang mapunto niya ang iyong sariling kalooban.
Meron ka sariling kalooban, meron ka sariling plano. Dapat ganito, dapat ganito, dapat ganito. Okay? Pero ayaw ng Diyos sa mga bagay dapat sa'yo. Yung gusto niya, yung tatas niya, ganyan ang ating pinag-aralan, ang itatayo niya, yung mula sa Kanya. Iyon ang Kanya nais makita. Kaya, to test your self-will. Kaya hindi tayo sumunod, ito pang resulta sa hindi pagsunod at sinunod mo sa inyong sariling kalooban. Iyan po yung ating nakita. Magkakaroon ng rebellion, paghimaksik. Kaya alam po ninyo, ang pagpanaw sa mundong ito, pagsara ng ating mga mata, namatay tayo, pagpunta sa espiritual na kaharian, ay hindi po magbabago yung mga sariling kalooban. Kung rebellious kayo dito, pagdating nyo sa kabilang buhay, rebellious din kayo. Saan nagpasimula kasalanan? Around the throne of God. Kay Satanas mismo, Lucifer, siyang pinakamapalad, ating masasabi sa mga anghel, he guard the throne, pero nandoon nagpasimula ang kasalanan. At ano nangyari? He led a rebellion. He wants his self-will. So nangyari, nagkumpanya siya. Yan po nangyari. Kapag hindi nasundan ang gusto mo, mangungumpanya ka pa. Tatawag ka pa. Hindi ba? Simpatya sa iyo. Ano pa? Magkakaroon ng unrest. Pinapastunayan ng Diyos na magkaroon sa kapahingan, pumasok dito. Kaya hindi tayo makapasok sapagkat ang sarili mong kalooban. So, gaya ng aking nasabi, nais ng Diyos ay magpasok sa isang makipon na daan, pintuan. Yung kamay mo nakapasok, yung paa mo, naiwan pa. Yung television mo, nandun, Panginoon, yung mga anak ko, nandun pa. Anong ibigay mo lahat? Lalo ng sariling kalooban. Nakapasok ang yung buong katawan. Thank God for that. Yan sana hinihintay ko na kayo makapasok. Unrest. Kaya hindi ka na makatingin ng mata sa mga kaibigan mo. Meron kang tinatago. Okay? Walang kapahingan ng iyong pag-iisip. Nandiyan po, isang ating kapwa-pastor. Ito kanyang naranasan. You cannot think right. Lagi mong iniisip kung paano ka makigante, patunayan. Okay? That is your driving force, ang motive mo sa buhay. Revenge. Magiganti ka. By means of pagtatampo. Ayaw mo na mag-attend. Makakipag-competition ka. Patunayan mo ikaw ang tama. Okay? Okay ang iba na mag-shy away. Ayaw na yan sa ministry. Ayaw na yan maglingkod. Kabusita na mga aking mo kayo. So, bakit meron siyang unrest? So, this is your chance to grow when God puts you in this kind of situation. Kapag hinamak ka, nilibak ka, etc., etc., that's your chance to grow. Why? Yun ang chance mo para sa tulong ng Panginoon. God will give us the wisdom through His Spirit and the ability. Nandiyan ba kayo? Ito po ang malaking, meron pa kasi tayong tatlong conquest na dapat na pagtagumpayan. Ito mga bagay na ito. Meron internal, yung personal, okay, meron sa ministry din, at saka yung external, etc. Pero, this is your chance to grow. Amen? Gamitin mo yan para lumago ka. Nandiyan ba kayo? Praise God for that. And so on. Okay. So, we are trying to overcome our love for the things of the world, ang mga bagay, ang ating pag-ibig sa mga bagay sa libutan, at kaarasan, and the passion that are in our flesh. Okay? And thirdly, and the desire, we have to be the captain of our soul, and the master of our own faith. Okay? I've got to be me. Kailangan akong maging ako. Nobody na walang magsasabi ng ganito sa akin na anong dapat kong gawin. So the goal towards we are pressing, ang layunin po hanggang na tayo nagpupunyagin natin marating is to gain what? Victory through Jesus Christ over these three dimensions of sins and rebellion. Dito tayo dinadala ng Diyos, dito tayo nagpupunyagi sa pamagitan ng tulong ng Panginoon natin mapagtagumpayan ang tatlong bagay po ng kasalanan na ito at paghihimaksik. Why? Because they keep us in unrest. They keep us agitated. Yan pong nangyayari sa inyo. Lahat ay magsabi ng amen. So, God knows what He wants done.
Okay? Alam po ng Diyos kung paano niya nais na matapos ang lahat ng mga bagay. Alam niya, nandiyan ba kayo? Alam ng Diyos kung nais niya, paano niya nais matapos ang lahat ng mga bagay. He finished everything in 6 days. Tandaan po niyo, in 6 days, He finished Genesis to Revelations. In 6 days. Kaya in the 7th day, He rested. He knows how He wants everything done. So, ang dapat po natin gawin kaya sinasabi po ng Biblia, strive to enter unto the rest of God. Hebrews 4. Tayo rin magpunyagin, magpasok sa kanyang kapahingan. Labor, ang ibig sabihin niyan tayo po ay magtrabaho, magpunyagin na magpasok sa kanyang kapahingan. So, ako po ay nakikipagpustahan sa inyo. Okay? Siguro sa nakaraan ng mga araw na ito, naranasan natin ang isa sa aking binanggit, naging problema natin sa ating mga buhay. Hindi ba? The love of the world, the passion, the lust, the passion that dwell in our lust, in our flesh, and our self-will. Isa sa mga bagay nito ay inyong nasumpungan sa ating mga buhay. So salvation is a process. Amen? That you are in and I am in. Nakapasok po tayo dito. So, we are being saved. Tayo po ay inililigtas. We are working out our salvation. Ating pinagtatrabuhan ang ating kaligtasan. What is our salvation? Anong ating kaligtasan? Is to get rid of worldliness and the corruption that is our flesh and our self-will. Yung pong kaligtasan na alisin natin, pagtagumpayan natin ang kamunduan, ang kabulukan na nasa ating laman, at ang ating mga sariling kalooban. When you get that all out in your system, kapag naalis yan lahat sa ating sistema, okay, and it doesn't happen overnight, and you cannot do it by your own willpower, hindi po natin magagawa yun sa ating sa pamagitan ng ating mga sariling kapangyarihan, ng ating sariling kalooban, okay? At sa pamagitan lamang ng ating, ito yung ating lang magagawa. Listen, it has to be done by the Holy Spirit. It has to be done by the body and the blood of Christ. It has to be done by the help of the ministry and tribulation and persecution. Yan ang mga measure at means para ating pagtagumpayan ang mga bagay nito na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang banal na Espiritu nasa atin, nagbibigay ng abilidad. So that's why we have to walk in the Spirit. Kailangan tayo nagluluto, kumakain, nagtatrabaho sa Espiritu. Kung hindi tayo gumagawa nito, tayo lumalakad sa laman. Yan ang sinasabi sa atin, paulit-ulit. So kailangan ito para pagtagumpayan ng tatlong ito. Ang katawan at dugo ni Kristo. Ang salita, ang dugo ni Kristo lagi naglilinis sa ating mga kasalanan. At sa tulong ng ministeryo, ito ang purpose ng ministry. Kaya itong purpose na tayong mga deacons, mga workers, at tayong lahat, we have to be involved. At sa baka dito ay kailangan kumilos ang mga kaloob ng Espiritu sa ating kalagitnaan. At kung hindi tayo makuha ng Panginoon sa bagay na yon, siya ay magsusugo at magde-design ng kapigatian at mga pag-uusig sa ating mga buhay. Lahat ng ito ay kanyang ginagawa. Kaya sinasabi sa 1 Peter 4:1, He that suffer in the flesh has ceased from sin. Imagine that. Siya raw ay naghirap sa laman na ito, nagtiis. Siya tumitigil sa pagkakasala. Paul says in Timothy, do these things, you will save yourself and those who hears you. Gawin mo mga bagay nito. Sabi niya kay Timoteo, maliligtas mo yung sarili at mga taong nakikinig sa iyo. He's talking about righteous deeds. Ang kanya sinasabi, gawin mo mga bagay nito, sabi ni Pablo kay Timoteo. Ang kanya sinasabi nito ay mga matutuwid na mga asal at mga gawa. Okay? Maliligtas mo yung sarili at mga taong nakikinig sa iyo. Kaya sinasabi pa sa Biblia, He that endure to the end shall be saved. Siya na magbabata, magtitis hanggang wakas, siya ay maliligtas. So if you take off the bus, kung ilan sa atin ay umalis sa bus na ito, o sa sakyan natin ito, na sa kalagitnaan, hindi mo na tinuloy ang programa ito, you will not make it. Okay? It's halfway. Dahil ang nasumpungan mo, hindi ka komportable sa proseso nito. So, you're working out the plan that God has given to you. Ang ginagawa mo, lumundag ka, ayaw mo na dahil
nalalagay ka sa hot water, sa pressure cooker, lumundog ka sa bus, para bagang umalis ka sa programa at plano ng Diyos para sa iyo. Ang aking panalangin sa bawat isa sa inyo ay huwag kayong lumundag sa bus. Hanggang dalangin ninyo ay kayong makarating. Makarating kayo sa nais ng Diyos na nais nating marating. Ang tanong, aking ba sinasabi, are we saved by works, not by grace? Yan minsan malaking issue ngayon. Ang ibig sabihin sa aking tinuturo sa inyo na ang mga bagay nito ay tayo naligtas sa pamagitan ng mga gawa, hindi sa biyaya, sabagat sinasabi ng Biblia, tayo naligtas sa pamagitan ng biyaya, hindi sa ating mga gawa. Anong ibig sabihin nito? So, are we saved by works, by grace? Of course no. Hindi po tayo naliligtas sa pamagitan ng ating mga gawa. So, this misunderstanding of this term and concept has destroyed the evangelical church throughout the world. Ito po ang sumira sa buong Kristyanismo, sa buong sanglibutan. Let me explain. When Paul used the word works, kapag sinabi po ni Pablo, ginamit niyang salitang mga gawa, lalo na po sa Romans, we Gentile had interpreted it, meaning, okay, tayo po mga Hentil, dahil si Pablo ay isang Hudyo, ang binigyan natin kahulugan nito ay, telling the truth, pagsasalita ng katotohanan, being faithful in your marriage, being morally clean, not swearing, hindi ka nagsisingwaling, hindi ka nagmumura, not being wild, violent, drunk, okay, hindi ka naglalasing, etc. That's what it means to us. We're not saved by strengthening up, but we're saved by grace. Yan ang ating pagbibigyan ng kahulugan bilang hentil sa gawa na sinabi ni Pablo na hindi tayo naligtas sa pamagitan ng mga gawa, kundi biyaya. Let me explain further. When you read the epistles of Paul, kung niyo pong babasahin ang mga sulat ni Pablo, lalo sa Romans, this is a masterpiece. When Paul uses the term works, kapag po ginamit niya mga salitang manggawa, is talking about what? Ang kanyang tinutukoy dito, the law, about the law of Moses. Kapag binanggit niya, lalo na sa Romans at sa kanyang mga episode, yung salitang gawa, ang kanyang pinatutunguhayan ay ang mga kautusan ni Moses. One instance, he says in Romans, that the righteousness of the law may be fulfilled in us. Yun ang kanyang sinabi. At marami pa na ang katuwiran ng kautusan ay magkaroon ng kaganapan sa atin. You'll find constantly reference to the law. Paul is not talking about righteous behavior. Hindi ito ang kanyang pinag-uusapan. If that were the case, then the Christian gospel of grace is an alternative. Kung ganito po ang kalagayan, ang mangyayari po, ang kanya po sinasabi, ang Kristiyanong Ebanghelyo ng biyaya ay magiging kapalit ng ating mga matutuwid na mga gawa at asal. The reason God gave the new covenant was because people were ungodly under the old. Ito pong dahilan, bakit ang Diyos ibinigay niya ang bagong tipan na ito. Okay? Dahil po ang mga tao sa lumang tipan o kasunduan ay sila po hindi makadiyos. So when Paul uses the term works, listen, kapag si Pablo ay ginamit niyang salitang gawa, is talking about the law of Moses. Ang kanyang binabanggit ang kautusan ni Moses. The law of Moses, ito po. The law of Moses includes, ito po, ang law of kautusan ni Moses ay sakop niyang ganito. The Ten Commandments, listen. The Ten Commandments, ang 10 kautusan, ang dietary law, ang patungkol sa kautusan patungkol sa pagkain, ang kautusan patungkol sa mga ketongin, the law of leprosy, the laws of pots and pans, the law of slavery. Okay, it got a multitude of statutes o mga alintuntunin, including the feast day. Ito po ang kanyang binabanggit. Are you with me? Kapag sinabi niya mga gawa, ang kanyang binabanggit, kasama ang kautusan ni Moses, ang mga sari-sarit napakaraming kautusan at mga alituntunin. Paul is saying, we're not under that anymore. Wala na tayo sa ilalim ng mga alituntunin, mga kautusan nito. We Gentile read that and we say, oh, it doesn't matter if I commit adultery because I'm saved by grace, not works. Yan po ang pananampalataya alos ng mga evangelical Christian around the world. Na sinabi na, tinanggap ko na si Kristo, ang kanyang katuwiran nasa akin, kaya ako'y mangalunya, magnaka, magdaya, wala na sa bakat ako'y naligtas ng biyaya, hindi ng aking gawa. Kaya ako'y gumagawa na mabuti dahil lang sa aking utang na loob sa Kanya. Nandiyan ba kayo? So, iyan po. Kaya ito po sumira sa iglesia, sa buong sanglibutan.
Hindi ako naligtas ng magawa ng biyaya. Kaya may lisensya na ako na gumawa ng mga bagay na ito. Hindi nila naunawaan ang salitang yon. There's a difference really between the law of Moses and the righteous behavior. Merong malaking pagkakaiba yan. The law of Moses inculcates, okay? Yung pagkautos ni Moses, tinatanim, kinikintal ang mga matutuwid na gawa sa atin, hindi ba? Iyan ang sinasabi. Huwag ka magnaka, huwag ka mangalunya, etc. But the law of Moses, hindi lang po nagtapos doon. Karagdagan pa nito ay maraming mga bagay. Like, you cannot eat crabs and lobsters and shellfish and pork. Hindi ka pwedeng kumain ng mga limango. Hindi ka pwedeng kumain ng kamayan. Hindi na pwedeng pumunta dyan sa mga native dyan. Hindi na tayo pwedeng magkita. Hindi na tayo pwedeng kumain ng malaking mga ipon. Hindi na tayo pwedeng kumain ng mga talaba. Okay, hindi na tayo pwedeng kumain ng mga baboy ramo dyan. Nandiyan ba kayo? Okay. But that has been changed, hindi ba? Lahat ng ito ay binago. Dahil meron, ano nangyari? Nung si Pablo ay nandoon, nalalangin sa itaas ng bubong, merong isang Diyos na nagbaba ng sari-sari mga hayop sa isang sa isang kumot. At ano sinabi ng Panginoon sa kanya? He said to Peter, what God has cleansed, don't call it common. Ano ang nilinis ng Diyos ay huwag mong tawagin na marumi. Sinabi ng Panginoon, kainin mo yan. Panginoon, bawal po sa akin yan. Tinawag ang Panginoon. Pagkatapos sabi ng Panginoon sa kanya, kainin mo. Sabi niya, Panginoon, para mga Kristiyano, Panginoon, pero hindi ko gagawin ng iyong kalooban. Salungat, oxymoron pa sinasabi ninyo. You see the tremendous difference. But that's the law of Moses. We're not under that. Amen? Wala na tayo sa ilalim ng kautusan ni Moses. Sa Romans 7, sinasabi, I speak to those who know the law. Sabi ni Pablo, ako nagsasalita sa mga tao na may kilala nila at alam nila ang kautusan. See, Paul is talking all the time about the law. Lagi niya binabanggit ang kautusan. So Paul is talking all the time about the law. The law when he says works, kapag sinabi niya ang mga gawa, it means the works of the law of Moses. Maliwanag ko ba? Kapag sinabi niya ang kautusan at gawa, it talks about the law of Moses. That's where the man is coming from. Doon siya parating sa kanyang sinasabi. Kaya lang maraming mga scholars ngayon, hindi nila alam kung saan siya parating bilang Hudyo. Ang ginagawa natin ng mga Hudyo, ginagawa natin hentil. Nandiyan ba kayo? So he was raised in Orthodox Jew. And here God tells him, circumcision is out. Wala nang pagtutuli, wala nang mga kapistan, Sabbath day and the rest of it. You're not under that anymore. Wala na kayo sa ilalim nito. You're under something different now. Hindi ibig sabihin, wala tayo sa kautusan ni Moses, wala na tayo sa ilalim na pag-isang kautusan. Inilagay tayo ng Diyos sa isang mas mahigpit na kautusan. Okay? Kulang lang po ang ating panahon. Napakaganda sana. Mas mahigpit na kautusan, pero mas marami namang biyaya na pinagkakalam ng Diyos sa atin. Okay. So, you're under something different. Just one man, listen po dito. Just one man, he was able to make this kind of turn around. One man made a transition from Moses to Christ. Yan po ang pinakatiwala kay San Pablo. Pinakatiwala ang ganitong kapahayagan. So naturally po, ang ating makikita kay Pablo is talking about it all the time. Ito lagi niya pinag-usapan between the law of Moses and under the law of the Spirit of life. Yan po sinasabi sa Corinthians. So, but in the episode po inyo makikita, he keeps saying, if you keep sinning, listen to this. Sinasabi po sa episode, if you keep sinning, for example, in Ephesians, listen to this, Ephesians, the covetous man, speaking to the Christian, will not inherit the kingdom of God. Yan sinasabi. The covetous man will not inherit the kingdom of God. Ang sasakin na tao ay kahit na siya, listen, he's talking to the Christians. He's not talking to the unbelievers. Sabat ngayon po mga Bible scholar, kapag meron ng mga bagay na ganito sinasabi, yan ay hindi para sa mga Kristiyano. He's talking to the Christians. Speaking to the Christians, if you are covetous, you will not inherit the kingdom of God. I'm here to tell you, if you don't get victory
over covetousness, you will not inherit the kingdom of God. Kung hindi mo mapagtagumpayan ganitong kasakiman, ay hindi mo mamamana sa kaharian ng Diyos. Why? There's no covetousness in the kingdom of God. Walang covetousness, walang kasakiman sa kaharian ng Diyos. If you are a fornicator, adulterer, you will not inherit the kingdom of God. So if you want to enter the kingdom of God, kung nais mo magpasok sa kaharian ng Diyos, stop your fornication. Tigilin mo ang pakikiyapid. Mga kabataan, dito pumapasok. Kung hindi kayo pinagsama ng Diyos at sa harapan ng tao, pumasok sa legal na kaparaanan, you're doing it, you're sinning before God. Stop lying. Stop your gossip. Stop your slander. Stop your party loyalty and even the church. Sa akin yan, huwag mo silang galawin. Okay? Yan po sa church, meron ganyan. At sa mga ibang mga denomination ngayon. Stop your hatred and drunkenness and witchcraft if you want to inherit the kingdom of God. Alam niyo po, like sinasabi, these people are yours, Lord. My part is just to tell them what to do. At kung makikinig sila, at sila'y maliligtas. I don't own you. God owns you. Amen? So, do these things. If you want to be saved, stop doing these things. Are we saved by works? Tayo binaligtas sa pamagitan ng mga gawa? No! We're not saved by doing them. Let me see. Okay. Ito na po medyo mahirap naman. Are we saved by works? Tayo binaligtas sa pamagitan ng mga gawa? No! We're not saved by doing them. Okay, let us explain. Salvation comes to you. Okay po, dumating ang kaligtasan. You say, sinasabi mo, let me see, I'll quit drinking, I'll quit smoking, I'll quit doing these things. Ako'y titigil na gagawin ng mga bagay na ito. And I'll get saved. Ako'y maliligtas kapag ginawa kong tinigilan ko na gawin ng mga bagay na ito. Okay, alam po, hindi po yun ang aking sinasabi. Hindi po yung tama. That's not right. Hindi mo pwedeng itaas ang iyong sarili. Okay? Hindi mo ganito mo obra ang aking sinasabi sa inyo. The way it works is, ganito mo obra ang ating pinag-usapan. You come to Jesus Christ as you are. Okay? Sumama ka sa as you are party. Kung paano ka, dito ka sumama. You come to Jesus as you are. Okay? And you don't wait until you get your program straightened up. Huwag ka naman maghintay, ganito pa ako bukas na lang kapag naalis ko na ito. Okay, huwag na po kayo maghintay sa ganitong mga inaasam-asam natin, hindi po darating yon. You just come as you are, sin and all. Okay, puno tayong makasalanan. Pagkatapos, when you come to the Lord, you say, Lord Jesus, I thank you for shedding your blood for my sins. Salamat po, Panginoon, na ibinuhos mo ang iyong dugo para sa akin. I accept the forgiveness that comes through your blood. Tinatanggap ko yung kapatawaran ng Panginoon sa pamagitan ng iyong dugo. And I repent that I have lived this way in this world. Ako po ngayon nagsisisi, Panginoon. Ako po'y namuhay sa ganitong pamamaraan sa buhay na ito. It has been wrong, and I realize it. Now, Lord, I am sorry. Hindi ko po sinasadya, Panginoon. And I come and receive the forgiveness through the blood. Ngayon, Panginoon, ako'y lumalapit sa iyo, tinatanggap yung kapatawaran sa pamagitan ng iyong dugo. Okay, then, ano pong gagawin ng Diyos? Ang sasabihin ba ng Diyos ang gagawin niya sa atin? Kanya sasabihin, ituwid mo na yung buhay at iligtas mo yung sarili at ililigtas kita. Yan ba ang sasabihin niya? No! He doesn't do that. Ang kanya pong gagawin, kapag dinalangin natin to, He washes you in His blood. Kanyang hugasan tayo sa pamagitan ng kanyang dugo. Tanggapin ka kung paano ka as you are. Pagkatapos po noon, you are baptized in water. Gaya na pinag-aralan kanina sa Sunday School. Hindi lang ikaw tumanggap kay Kristo, kundi sumunod ka sa bautismo ng tubig as a sign that you quit the world. Ang inasa nyo ay hindi pa napapabautismo ng tubig. Ayaw pa. That means you still love the world. So, sinasabi, you quit the world and you will enter the kingdom of God. Are you saved? Kayo ba naligtas? Yes! As of that moment. As that of moment. Sa sandaling yon. And if the Lord will come, you will not be destroyed. Hindi ka mapapahamak.
Because you believe and you were baptized, sinasabi, that's plain and simple, you will be what? Saved. So, what's going wrong is, kasunod po nito, ang nagiging mali, ito, yung kasunod noon, what next? What next is, ito ang gagawin ng Panginoon, gaya na sinabi kanina sa pag-aaral, the Lord begins to work with your personality. Ang Diyos po ay magpapasimulang kumilos sa inyong mga personalidad. The Spirit begins to lead you in the paths of righteousness. Dadaling ka ng Espiritu ng Diyos sa daan ng katuwiran. Now, if you walk in the light of that leading, kapag ikay lumakad sa daan o sa landas na saan ka tayo dinadala ng Espiritu ng Diyos sa katuwiran, then you have fellowship with God and the blood of Jesus Christ keeps on cleansing you. Okay? Nakakaroon tayo ng fellowship sa Diyos at pagkatapos ang dugo ni Kristo ang patuloy naglilinis sa ating mga kasalanan kasi tayo po nangyayari pumapalpak pa tayo. So, it keeps on cleansing you. If you sin, you confess your sins, and the Lord is faithful to cleanse you from all your unrighteousness. Amen? Proseso po yan eh. Yan ang ginagawa ng dugo ng ating Panginoon. So, that's we call growing in grace or growing in the Lord. The Lord is doing it. Ang Panginoon ang siyang gumagawa nito, hindi kayo. Amen? The Lord is doing it, but the results people can see. Iyon pong ginagawa ng Panginoon sa inyo ay nakikita ng mga tao. Meron pang hindi pa nakikita sa atin dito. Yung attendance natin. Ganon-ganon. At yung, alam nyo na. Nandiyan ba kayo? So people can see there's a new what? Ang kanila nakikita, a new creation. Isang bagong nilikha coming forth. So, are you saved by works? No. Tayo pinalik sa mamagitan ng gawa? No. You're being saved by the Lord. Ililigtas na natin magawa. Ang Panginoon siya nagliligtas sa atin. Amen. Does it works in righteousness? Absolutely naman. Ito ay moobra at nakikita sa pamagitan ng katuwiran. It's the righteousness that is itself the salvation. Yung nakikitang katuwiran na bago nilikha, yon ang kaligtasan mismo. Maliwanag ko ba? Maliwanag ko? So, sana po naging maliwanag sa atin. What are we saved from? What are we saved from? Saan tayo nililigtas? We are saved from what? From the world, mula sa sanglibutan. Saved from the works of the flesh, ang mga gawa na laman na nasa atin. Saved from our self-will. That's what salvation is. Yan ang ibig sabihin ng kaligtasan. We can save ourselves by acting righteously. The process of salvation causes us to act righteously. If there's no change in us, we are not being saved. Okay? Kung wala pong pagbabago sa atin, wala pong naliligtas sa atin. Kaya it makes sense na, di ba? Yung mga talata sa Biblia, it makes sense na sabi, he that endures to the end shall be saved. Kaya it makes sense na, di ba? Siya na magbabata, magtitis hanggang wakas, siya'y maliligtas. Work out your own salvation with fear and trembling. Pagtrabawin ninyo ang sariling kaligtasan na may panginginig at takot. If so doing, you will save yourself and those who hear you. Kapag ginawa natin yan, iligtas natin ating sarili at mga taong nakikinig sa atin. We don't save ourselves by works. The salvation produces the works. Amen? The salvation, yung kaligtasan natin, ngayon, ang siyang nagbubunga ng mga gawa. And if it doesn't produce the works, there is no fruit. Wala kang bunga. If there's no fruit, what happens? Kung walang nakikitang bunga sa punong kahoy, o sa isang sanga, what happens? We're cut out of the vine. Tayo po ay pinuputol sa mga sangang ito, o sangang ito pinuputol sa puno, at nangyayari, pinanggagawang panggatong. Nandiyan ba kayo? So, sana po naging maliwanag sa atin kung ano ang ibig sabihin ng kaligtasan. This is just a review sa mga bagay na ating natutunan na sa nakaraan. But for the sake po sa ating mga kapatid na hindi pa ganang maliwanag, so ang aking po sana dalangin, ito yung naging maliwanag na sa atin. Kung naging mabilis ako, avail, meron po tayong take ministry. Ulitin niyo po mga bagay na ating pinag-aralan.
Okay? Para po ito ating mapaliwanag. Baka sabihin nyo, anong kaligtasan? Ticket. Meron na akong passport. Iyan po ay hindi yan ang kaligtasan. Okay? Tayo po lahat ay manalangin.